Ang isang malaking pagbabago sa akin ngayong taon, mga kasosyo, ay dito sa aking cellphone, sa paggamit ko ng cellphone. Nung nakarang taon kasi, napansin ko na sobrang lulupit ng mga social media apps na. Yung pag gumamit ka ng social media, may gusto ka lang tignan o i-search, pero bigla-bigla na lang na 30 minutes ka nang nandun sa social media, mag-iisang oras ka na nandun, scroll ka lang ng scroll, hanggang sa nakakalimutan mo na nga kung bakit ka nga ba nandun sa social media na yon. And every time na nangyayari sa akin yon, mostly kapag, halimbawa nasa sasakyan ako, no, di nagdadrive ako, tapos nandun na ako sa lugar na pupuntahan ko, kukunin ko muna yung cellphone ko niyan bago ako bumaba ng sasakyan. Tapos magche-check muna ako ng mga messages, tapos maiisipan ko pumunta sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, tapos tamang scroll muna. Tapos magugulat na lang ako, mga mag-iisang oras na pala ako nandun kaka social media. Napaka-disiplinado kong tao sa oras, mga kasosyo. Pero napansin ko talaga sobrang gagaling na ng mga social media para makuha yung oras mo, attention mo. At para sa akin, hindi na yun ganun ka-healthy o hindi na yun healthy. Kahit pa na ang businesses natin ngayon ay sa social media naglalaro, pero masama naman at talo naman tayo, mga entrepreneur, kung kinakain naman ng social media yung ating atensyon at panahon. So, personal na gagawin kong pagbabago sa buhay ko, dito sa cellphone ko, tatanggalin at didelete ko na yung mga social media apps dyan, tulad nung Facebook, TikTok, at saka yung YouTube. Tatanggalin ko lang dito sa cellphone ko kasi para every time na maisipan ko mag-check ng social media, wala siya sa cellphone ko. Pero sa laptop, nandoon pa rin. Doon na lang ako mag-check para mas mahirap ma-access yung mga social media. Basta meron talagang mali sa mga social media ngayon, sobrang pag hindi mo nilabanan yung galing na mga social media, kakainin tayo ng buo nun. Ang daming masasayang na oras, tapos nakaka-stress pa yung mga social media, yung bang okay naman yung mood mo, okay naman yung pakiramdam mo, masaya ka naman, pero pag nag-social media ka, okay sa simula, pero maya-maya, okay after 20 minutes mo nagsa-social media, nag-scroll, mamaya mainit na ulo mo, mamaya bad trip ka na, wala ka na sa mood, mamaya malungkot ka na. Basta ganun hindi siya maganda, hindi na siya healthy. At dahil nga doon, bukod sa pagtanggal ko ng mga social media apps sa cellphone ko, ginawa ko rin na kulay gray yung aking cellphone. Tignan nyo, kulay gray yan. Grayscale siya kung tawagin. Sa mga cellphone nyo, may mode dyan o settings na mawawala ng kulay. So, yung cellphone ko wala rin kulay para hindi ganun nakaka-addict. At bukod pa dyan, kaya nandito itong mga libro na to sa gilid ko kasi mga bagong biling libro ko to kanina, mga kasosyo. So, ilan ba to lahat? 12 nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. 12 na libro ang binili ko kanina. 12 books. Yan. Ito yung mga title kung makikita nyo. 12 ito para once a month. Isang libro. Plus pa yung mga makikita kong mga bagong libro eventually. Pero ito, 12 yung libro na to. Binili ko na itong 12 kasi pag nagbasa ako ng libro, minsan yung isa yung dadamputin ko. Sa sumunod na araw, yung isa yung dadamputin ko. Paiba-iba, patalon-talon. Kaya marami akong pagtatalon-talunan. Kasi nakakasawa din pag isang libro lang yung binabasa mo Nakakauma yun. Ang basa ko ng libro, paiba-iba. So, isang umaga, isa bit-bit ko. Sa susunod na umaga, iba naman yung bit-bit ko na libro. So, yung mga librong plano kong basahin, etong isa yung Cloud Money. About ito sa cash, cards, crypto, and the war for our wallets. Sumunod na librong kinuha ko, ito, Grit, the Power of Passion and Perseverance. Sumunod na librong kinuha ko ay etong The Only Investment Guide You'll Ever Need by Andrew Tobias, completely updated. Sumunod etong $1 Trillion Triage. How Jay Powell and the Fed battled a president and the pandemic and prevented economic disaster. Sumunod, itong A Beginner's Guide to High Risk, High Reward Investing, from cryptocurrencies and short selling to SPAC and NFTs, an essential guide to the next big investment. Marami akong nakuha ng libro about investing. Ito, si Charles Schwab. Invested, Changing Forever the Way Americans Invest. Ito, investor to. Sikat na investor din yan. Sumunod na librong kinuha ko ay ito, merong isa pa pala iba. The Life-Changing Science of Detecting Bullshit. Kung paano maka-detect ng mga sinungaling. Yan yung libro na yan. Ito, meron din dito about Facebook.
An Ugly Truth. Inside Facebook's Battle for Denomination. So, another book about Mark Zuckerberg. Sumunod na libro na kinuha ko ay The 3-Minute Rule. Say less to get more from any pitch or presentation. How to improve your business pitch. Yung libro na yun. Sumunod ay ito about investing ulit. The Anxious Investor. Mastering the Mental Game of Investing. Madami akong librong kinuha sa investment kasi tayong mga negosyanteng maganda na yung takbuhan, panahon na para yung pera naman natin ang gumana para sa atin. So, more on investing yun. Isa dito, Accidental Gods. One on men unwittingly turned divine. Ano to? Parang istorya ng mga cult leader. Diba, nauso sila, ngayon? Sila Senior Aguila at yung mga katulad nun. So, parang na-curious ako dun sa usapin na yun, yung mga cult leader. Kasi, ayoko maging kulto tayo, mga kasosyo. Kaya pinag-aaralan ko kung ano yung cult leader, ano yung kulto sa hindi. Kasi ayoko maging parang kulto yung kasosyo, no? Ayoko mauwi tayo sa ganun. At last na libro ay itong The Rise of Citizen Capitalism, Accountable by Michael O'Leary and Warren Waldmanis. Ayan, ang dami ko nakuha libro about investing. About money. Okay? Ayos? O, yun lang mga kasosyo. Share ko lang sa inyo yung malaking pagbabago. At yun nga, kaya pala marami akong kinuha libro kasi sisikapin ko na may dala ko laging libro ulit ngayon. Kasi nangyari ngayon, tuwing wala kang ginagawa, napaupo ka lang, no? May hinihintay ka lang, o huminto lang magsalita yung kausap mo, dudukot ka na ng cellphone mo eh. Dudukot ka na. Tapos magpe-Facebook ka na, mag-social media ka na. Hanggang wala na. Hindi mo na na-appreciate yung buhay mo nung moment na yun. Papalitan ko yun ng pagbabasa ng libro. So, halimbawa, parang napapila ka sa bangko. Imbis na cellphone ang bunutin ko, wala rin namang social media dun sa phone, libro na lang, bukas agad. Ganito naman ako dati pa eh. Libro, kaso yung nauso talaga tong smartphone, yung sobrang nagsiganda yung smartphone. Wala. Sobrang lupit talaga ng mga smartphone ngayon. Yun lang mga kasosyo, trabaho malapit tayo. Salamat sa pagsubaybay nyo sa mga content natin mga kasosyo. Kung bago ka dito, please like mo naman to at mag-subscribe ka na din. Ikaw kasosyo, i-comment mo naman dyan kung anong libro yung hawak mo ngayon o bagong bili mong libro ngayong January. Patingin naman ang title niyan. Comment mo dyan sa baba. At mas tatambay na ako sa social media natin mismo, sa ating Kasosyo app. So, doon ako mas tatambay kasi hindi toxic doon eh. Kasosyo app natin, download nyo lang sa Google Play Store or Apple App Store. Parang Facebook din yon, parang TikTok. Para nga lang naman sa mga entrepreneur. Para sa ating mga kasosyo. Download nyo yon, pasok kayo sa loob. Yun lang mga kasosyo, I love you, God loves you. Trabaho malupit, bawal tamad. Glory to God po.